So, yeah. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. At tayo makasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Panginoon sa inyong awitin. Praise God, Jesus sa buhay ko, sa mga lolo po sa Father's House, Christian Center. Praise God. Isa pa, pwede natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Taas natin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. We give honor and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Awit na ng Panginoon. Yes, O Lord. Sa mundo ginagalawan ang buhay mo ngayon. May katiyakan. Huwag mag-alilangan, yes. Huwag mag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Magpagayaman. Kaysa hallelujah. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad ko, oh Jesus. Isa pa, huwag mag-alala. Sa mundo ginagalawan ang buhay mo ngayon. May katiyakan ka. Huwag mag-alilangan sa ating Panginoon. Huwag mag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Siya ang kasagutan. Magpagayaman. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad ko. Oh, one more time, kay saya, hallelujah. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad ko. Oh, saya kay ganda, hallelujah. Kay saya, kay ganda, kay saya, kay ganda. Once more, kay ganda, kay saya, kay ganda. For the last time, kay saya, kay ganda. Wala na Panginoon, hallelujah. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago.
nagbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Praise God. Tayo pala gusto tayo, awit na tayo sa masiglang awitin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus sa buhay ko, Panginoon. Tayo umawit sa Kanya, tayo pasalamat sa Panginoon na may ipanang langit at ang lupa. Glory to God. Yes. Kay Kaka, simulang pagpuri sa Kanya, taas ang kamay at bumawi ka sa bawat araw. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng higaya. At bawat puri mula sa labi tayo magpuri, mula sa labi ko magpuri. Yes, Lord! Mula sa labi ko magpuri. Jesus sa buhay natin! Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pamantay. Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo may pamantay. Isa pa rin sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawi. Sa bawat araw, sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng higaya. At bawat ngiti mula sa labi ko, mula sa labi ko, magpupuri. Mula sa labi ko, magpupuri. Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pabantay. Kumilos at lumabay. Jesus sa buhay ko, ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo may pabantay. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Patuloy tayo magpasalamat. Yes! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pamantay. Jesus sa buhay ko, ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo may pamantay. Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pabantay. Wala sa kumilos at lumabay. Jesus sa buhay ko, ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo may pabantay. Isang papalapakan natin, pilihan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. We thank you, God. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Wait lang yung Diyos na isang ulit mga inawit.
sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipanulit ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa bawat lang ng Panginoon, O Diyos, hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipahinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, hallelujah. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Sa paghuling araw, Panginoon, taas natin ang Diyos para pagkakalin na may minhala ng langit at ng lupa. Glory to God. Glory to Jesus. In the name of our Lord and our Christ, our loving King, our King, our Baptizer. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat ng Diyos. Di nagbabago ang Lord, Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Itataas ang ngalan mo. Yes, O God, hallelujah. Hari ng buhay ko. Sumasamba. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. For the last time, awin na lang, Panginoon. Itataas ang pangalan ng Diyos. Itataas ang ngalan mo. Yes, O Lord. Hari ng buhay ko. Yes, O God. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka.
Lord, and kapangyarihan ng lahat. God, you are holy. God Almighty, we thank you and worship you, Lord God. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning prayer, morning devotion, meron tayong manalangin ng tanghali, hapon, o ng gabi kapag hindi tayo kayang babot sa umaga. Ating meron tayong Sunday School 9 a.m. para sa pag-aaral, siguro ng salita ng Panginoon, 10 a.m. naman. Ating Sunday morning worship at 6:30 sa gabi na linggo ang start ng ating evening worship. At meron po tayong evening service every Wednesday, Miyerkules, 6:30 p.m. ng gabi. Panalangin natin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa natin ng mga government officials, ating mga tagapamulo sa bansang Pilipinas. Pag-pray natin, sila yung magkaroon ng kagulagan, ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang puso, at sama din natin pag-pray ang ating mga Church International Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, ating National Leader, Pastor Boyd Esepida, pati na rin ating mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nari Bugtay, Pastor Ernie Terente, Pastor Charlie Carias, Pastor Jennifer, at ang ating inyong iglesia sa Baclaran, Pastor Vico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan at kalusugan ng ating mga pastor, ng kasigaan, ng mga katawan. Sama din natin panalangin, pag-pray ang mga fellow Baclaran Brother Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Marceliano, Pastor Vincent Saber, Pastor Bong Canyosa, Pastor John Ray Chayga, Pastor Sam Pulpul, Brother Derek Morales, Pastor Derek Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Ciales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dubaya. Pati na rin ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, at ating mga kapatid sa Vietnam, pati ng mga lingkod ng Panginoon sa Bayang Dagat, na hindi mo manggit o bansa, ay sama ng Panginoon na pagpalain at gayan ang mga pag-ministeryo sa Bayang Dagat. Pag-pray din natin ng ating church na ating follow upper, ating pastor, sama na sa panalangin, Pastor Mr. Sen, ang Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Sola, dalangin natin sa Rinusari, sa Lote, at ang ating transportation weekend sa gawain ng Panginoon. Pag-pray din natin ang mga healing request, prayer request natin sa Panginoon. Kung meron mga karamdaman ngayong gabi, pag-pray natin. Kung meron kakilala, ay sama na sa pagdalangin sa Garcia, Bonifacio San Pedro, Agustin San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Tompe, at ang ating mga mahal sa buhay, Alberta, hindi tayo kalakasan, kabulungan sa ating Panginoon, dahil hayag ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Pag-pray din natin ating activities. Ito pong darating na Thursday, ang Couples Night sa Baclaran, Feb 12, Webes, at kinabukasan sa Friday, ang Youth Fellowship sa Baclaran, at ang ating Regional Bible Conference ng Lucena, Feb 16 to 20. Ating Jubilee Nights itong Pebrero ay February 27 to ito. At ang ating impact team sa March 21 sa buwan ng Marso at sa ating buwan ng April, ang ating Harvester Homecoming from April 2 to 4. At sa Mayo naman ang ating International Bible Conference. Ito makita na sa screen ang schedule ng ating Harvester Homecoming. At sa mga konektado pabalita, ang ating pastor ang maguulat. Praise God. Bago tayo dumako pa sa pagbibigay, tayo mananalangin, pero bago tayo mananalangin sa taas natin ang Panginoon, purihin natin, palapakan natin Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang dakila na God. Glory, glory, you are holy. Praise the Lord. Praise the Lord of all. Hallelujah. Ang mabalang mga pagkakas lahat, nadalangin ng Diyos, ang iyong pagsama ngayong gabi, O God, ang mga nag-mention sa unahan, ang mga healing and prayer request, O God, at pagpuin mo, Diyos, nga ng pangangailangan, Panginoon, O God, paggalangin, magbigay siya O God, kumpletong kagalingan in Jesus' mighty name, O God, ang mga leaders na nilalapit na, Panginoon,
Pastor Greg Bishop, Pastor Jessica, aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, aming National Leader, Pastor Boy Disipida. Lord God, samawa pagpalayo sila, O God, ang mga ginagawang pagtatanim ng mga iglesia, ang pag-aasikaso sa iyong gawain, Panginoon, ay pagpalayo yan mo, Diyos, sa iyong Panginoon, O God. At dinadalangin namin, Panginoon, na magdadala ng iyong salita ngayong gabi, O God. Pasira mo, Lord, ng karunungan, kalakasan at kalaman, O Diyos, na ngusap ka, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon God. Pamisamo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magkamay sa isa't isa, magtanggapan tayo, utangan ng Panginoon sa Father's house. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Sa Father's house ay marami kang kasama. Yes, Lord. Huwag ka na maluloko. Isipin mo ngayon, Diyos. Sa Father's house ay hindi ka nag-iisa. One more time, sa Father's house. Sa Father's house ay hindi ka nag-iisa. Sa Father's house ay marami kang kasama. Huwag ka na maluloko. Isipin mo ngayon, sa Father's house ay hindi ka nag-iisa. Amen. Praise God. Isang gandang na gabi sa inyong lahat. Amen. Okay, kung sa ating po mga kabalita. So, sa 12, yung ating focus sa fellowship na isasagawa sa 12, itong February. Focus fellowship ito Thursday. Okay, tapos yung 13, yan na yung yung fellowship ng mga kabataan. So, yun yung ating ilang activities sa buwan na ito ng February. And praise God. So, ang Jubilee night natin sa Baclaran ay sa 27. Okay, so yun lang ang ating ilang kabalita. Okay, so wala na tayong nalimutan. Wala na ating paratang ginagawa. Okay, yung nalimutan ko nga pala. So na ko kanina, umaga, mayroon tayong pledge na ginaganap o sasagawa dahil dito sa ating harvester homecoming, April 2 hanggang 4. So, ayon kay Chacha ay nakaligo na daw ng papel na nakaligo. 5,000 daw yun yung nakalagay sa yung nasulat. So, pag-pray natin, hindi po ang ating puso na maging kabahagi rito ay walang problema. Amen. Tulad ng ating ginagawa. Okay. So, yun lang ang ating ilang announcement. So, dapat sa katapusan ng Marso dapat ay yung papel ay maging na. Kaya kailangan mo makayunod siya dahil ito ang nakakala. Yung papel na hawak mo maging pera. Panalangin mo sa pagkino. Dahil pag hindi ay akabunuhan yun. Hallelujah. Praise God. Ito lamang po yun. Okay, so ito po ay pangako natin sa Panginoon. Okay, so na po nalimutan at tulad ng ating parating ginagawa na tayo ay harap sa pagbibigay. Harap tayo sa pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon Diyos.
tulad ng ating parating ginagawa, huwag natin itong kapatulan sapagkat ito ang kalooban ng aming Panginoon. Sabi ng Galatians sa chapter 6, verse 7, Amen. Amen. Diyos ay hindi napapapiro sapagkat sa anumang ating itanim ay siya ng ating aanihin. Sabi roon ay kung ano yung ating ginagawa, siya yung ating aanihin. Ang pagpapala ng Diyos, Amen, ay nakadepende kung ano natin siya kinikilala. Kung ang aking sinabi kaninang umaga, ay doon tayo pinagpapala ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, hindi ko na makaba ito. Ako naniniwala na makuhaan nyo ito kung bakit natin ito ginagawa. Yan, dahil mahal natin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Okay, so tawagan ko si Rodel para tayo pamanahan dito. Ay hindi naman para nalapit para sa gawain ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin sa Panginoong Jesus, datila at tapat ng Diyos, mamilikan ng langit ng lupa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon. Pagpalain mo, O God, ang iyong mga anak, ang iyong gawain. Bless mo po, Panginoon, at pagpalain ng ilang Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. The time to be happy is now. Salamat sa mga manunod, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, so tadaigdig na ating ginagalawan sa bundok na ating ginagalawan, Amen, ay mayroon dalawang bagay lamang na hindi mo po pwedeng makalitan. Kapag lahat ng bagay ay napapalitan dito sa daigdig na ginagalawan natin. Pero mayroong mga bagay sa mundo na ginagalawan natin na hindi mo po pwedeng palitan. Una, iyong magulang. Yan ang nagawa ng magpalit ng magulang. Magpalit ng naging magulang. Makapalitan na. Kasi kung nakagawa na mo, ano sa tingin mo, tama ba yung sinasabi ko? Ang magulang, kalimitan nga, marami nagsasabi, ang asawa daw ay pwede makaharap kahit daw 10. Pero ang magulang daw ay hindi po pwede palitan. Sana may kainin dito. Kasi kami nagkakaroon ng diskusyon, argumento, ay maliit ko na mabanggit yun. Aba, okay pa. Huwag mong kalimutan. Kaya kitang palitan kahit 10. Pero ang aking ina ay hindi ko kaya makalitan at susulo lang yan. Kaya yung salawi kainin. Kasi nung panahon na yaon ay maliit kami na mayroon lagi kami argumento at ang lagi namin pinagkakalunan ay magulang. Dahil pakiutan kami ng yung parikitan sa lukban, kagandahan, paperpekan ng magulang.
Kaya bakit yung anong nanay mo, anong ginawa sa akin ng nanay mo? Ganun. Unang pag-meet namin mo, paano okay no? Bakit ang tatay mo, anong ginawa sa akin ng tatay mo? Kaya nga, sama ko na yun, kasi sigula na yun. Yun ang unang problema pag pumapasok ka sa relasyon ng pag-aasawa. Kaya mapapalad kayo kung ang mapapangasawa ninyo ang magulang ay nakakakilala sa Panginoon. May malalim na pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito pagkatalunan ang magulang ninyo. Nakakakilala sa Panginoon. Pero pag yan ang unang pangunahing problema. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko nga, ang magulang ay hindi pwedeng palitan. Yan ang isang bagay na dapat natin maunawaan dito sa mundo na ating ginagalawan. At ang pangalawa, na sabi ko ay dalawa lang ang bagay na hindi pwedeng palitan dito sa dating natin ginagalawan. Ang pangalawa ay ang Diyos. Hindi pa pwedeng magpalit ng Diyos. Dahil nasabi ng Panginoon, walang Diyos liban sa akin. Kaya wala kang pwedeng ipalit sa Diyos. Yan ang dapat natin maintindihan at maunawaan. So, nakibukas kayo sa atin sa aklat ng Lucas sa chapter 15, beginning verse 11 to 22. Ito yung isang madramang tagpo sa Bible at maraming beses na rin ako nakakausap dito. Lucas chapter 15 verse 11 to 22. Itong memorya na nito. The prodigal son. Luke 15:11 to 22. At sinabi niya may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Kaya itong advance yung bunso. Wala kayong ama niya. Gusto mo niyang makuha yung mana. At pinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Verse 13. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. At naglakbay sa isang malayong lupain at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa kaluging pamumuhan. Verse 14. At nang magugulan niya ang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kabutong sa lupain yaon at siya ay nagpasimulang mangailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga iba na kinakain ng mga baboy at walang tao magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo kong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Yung pa lamang ang naiisip niya sa kanyang kaisipan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Buo na yung plano niya. Yung mga sasabihin niya. Sabi dito, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Tatapwat samantalang nasa malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habang. At tumakbo. At niyakap siya sa liit at siya'y binagkain. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Dapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dahil ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pandyaba ang kanyang mga paa.
tuwing ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Nais ko muna tayo manalangin. Dakila, tapat na Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po sa mo ng iyong banal na Espiritu, dakilang Diyos ang iyong salita. O God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Simple na ako, naisip ko ito yung title nito. Pinagalog ko na. Pakala mo yung speaking, pinagalog ko na. Pinagsama ko itong kailangan mong magpalit. Sino pong naniniwala na ang tao kailangan magpalit? Kalimitan, may mga tao na dahil sa impluensya ng kanilang mga lolo at mga lola, ang malilit nilang sinasabi, hindi ka na magkain sa reliyon natin, dadagdagan mo pa. Kung saan tayo nagising, kung ka na mamangatan. Kung saan ka nababa, kung ka mabangon. Kung katatayo, kalimitan sinasabi nila yan. Pero makikita natin dito, napakahalaga po yung salitang magpalit. Sinasabi dito, kailangan mong magpalit. Una, na nais kong bigyan ng pansin, mga bagay na hindi mo po pwedeng ipasok sa tahanan ng Diyos. Sino po naniniwala? Na may mga bagay na hindi mo po pwedeng ipasok sa tahanan ng Diyos. Maaring sa unang pagkakataon ay nakapasok ka naman, napanatili ka sa loob ng gawain ng Diyos. Pero hindi nakatala. Dahil may mga bagay na hindi mo pwedeng ipasok sa tahanan ng Diyos. Kaya nung papasok mo yung salitang kailangan ng magpalit. Kaya hindi ka po pwedeng pumasok sa tahanan ng Diyos na hindi ka nagpapalit. Mamaya malalaman mo kung ano yung mga bagay na dapat palitan. Alala ko noon yung interview kay Pastor Wayman Mitchell. Sinabi sa kanya, Pastor, nasisigurado mo baga nasa loob ng nasasakupan mo ay walang namumuhay sa pagiging immoral. Kumawala si Pastor Wayman Mitchell. Sabi niya, hindi mo masisigurado na walang namumuhay sa immoralidad sa bawat mga membro sa loob ng Diyos. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi siya tatagal sa loob ng gawain ng Panginoon. Hindi nga, dahil yung mga bagay hindi mo pwedeng ipasok sa tahanan ng Diyos. Dito mo makikita na wala sa bokabularyo ng Diyos ang salitang ayaw kong magpalit. Kasi ito nakarinig na namagal ng salita. Ayaw kong magpalit. Ganito ako eh. Pagtsagaan mo. Di ba? Ayaw natin magpalit sa Panginoon. Hindi uso sa bokabularyo ng Diyos ang salitang yan. Ayaw kong magpalit. Kailangan mong magpalit. Dahil yan una, galing yan sa salita at sa bibig ng ating Panginoon. Una, magpalit ng kaisipan. Hindi ka po pwede at hindi ka pwedeng tumagal sa lugar na ito na hindi ka nagpapalit ng kaisipan mo. Hanggang ipinagdidikita natin yung ating mentalidad, hindi ka po pwede. Kaya ano sabi doon ng alimugang anak? Pagkatapos na makaranas siya ng hirap, naubos, nagustayin niya ang lahat ng kanyang kayamanan, ang hinanan niya ng sapilitan sa kanyang ama. Nang maubos ito, ano sabi ron? Naghirap siya. Ano ang nakita mo? Yung nga malimit kong lagi kong ginawa ko na halos na memory verse, Lucas 15:17. At nang siya yung makapag-isip-isip. Kaya masabi ko, ang kaguluhan, ang kahirapan, ang miserabling buhay ng tao ay nagsisimula kapag ang tao hindi nag-iisip ng tama. Kaya kung miserable ang takbo ng buhay natin, mag-isip ka sa dali. Isipin mo makikita, ganito ang buhay. Baka hindi ka nag-iisip ng tama.
O kaya baka ayaw mong palitan ang iyong pag-iisip. Eh, hindi po pwede talaga. Hindi ka po pwedeng pumasok. Sa tingin nyo ba makakapasok siya sa bahay ng kanyang ama kung ang kanyang mentalidad ay ganun pa rin? Ama, kaya kung bumalik dito, kulang yung bigay mo, bitin eh. Bigay mo pa sa akin, nung kalahati pa ng kayamanan mo. Ano sa palagay mo kung ganun ang kanyang ginawa? Pero hindi ganun eh. Pumunta siya doon dahil nagpalit siya ng kanyang pag-iisip. Pati posisyon niya, pati katayuan niya, pinalitan niya, Ama, hindi na ako karapat-dapat tawagin na iyong anak. Ituloy mo akong isa sa iyong mga manggagawa, tagapag-alaga ng baboy. Mas mahilig yan, tagapag-alaga ng baboy natin. Alam ko, nakikita ko kumakain ng tama. Sa pinuntahan ko, nag-alaga ako ng baboy. Bahala na daw ako sa pagkain ko, sumalo na lang daw ako sa baboy. Di ba? Ano sabi naman? Kaya sabi na, mas taigi pa sa bahay ng ating ama. Kaya nakikita natin dito, willing siyang magpalit. Yan ang dapat natin ilagay sa ating puso at kaisipan. Gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero hindi ka interesado sa pagpapalit. Kaya hindi ka totoo yung salitang kung saan ka naisip. Doon ka na. Ito totoo yun. Magpapalit ka't magpapalit ka. Dahil yan ang prinsipyo ng Panginoon, magpapalit ka ng kaisipan, hindi mo po pwedeng ipasok sa tahanan ng Ama ang luma mong kaisipan, luma mong prinsipyo, luma mong paniniwala, luma mong paninindigan. Nakita natin yun sa John chapter 5, verse 2 hanggang 8. Yan ay kasaysayan ng isang lalaki na ipinanganak ng 38 years na lumpo. Ipinanganak na lumpo. At naroon siya sa balon o sa tangke ng dentista. Malimit ko dahil ito nababanggit. At nag-aantay siya. Ang mentalidad niya, ang kaisipan niya, mayroong mababang angkel. Nagkakalaw-kawin yung tubig. At pag kinalaw-kaw yung tubig, ang unang makakita, pabilisan yun. Ang unang makakita, siya ang bababa dun. At pag nauna siya, gagaling siya. Hindi sa bisyo. May diskriminasyon ng gano'n eh. Paano siya lumpo? Hindi siya nakakatayo. Anong gagawin na? Para sa bukod na gano'n. Bago makarating doon. Mauuna yung bingkaw. Diba? Kasi kahit bingkaw siya, o kahit ibulag ang isang mata niya, may isa pa siyang mata, makakatakbo siya ng mabilis. Kaya nahabag ang Panginoon doon sa lalaki yun, dahil sa loob ng 38 years, andun siya, ang mentalidad niya, yun ang magpapagaling sa kanya. Ang mentalidad niya, yung kultura at tamahiin sa kanila, ang magpapagaling ng buhay niya at magpapago ng buhay niya. Kaya nahabag ang Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, ibig mo ba lang gumaling? Ang lalo na sagot ng lalaki. Ginoo, tingnan nga Ginoo, baka gumalaw yung tubig. Dito sa tabi. Ano ba yung ano? Sabay tingin ulit ko sa tubig. Ibig mo ba ang gumaling? Eh, paano nga ako gagaling? Eh, pag may gumalaw ng tubig, may mauna na sa akin bago man ako. Wala bang magpalasakit sa akin, eh, no? Pumasakit at dalhin ako doon. Siyempre, uunahin nila yung sarili nila. Kaya kitang-kita ng Panginoon. Ang lalaki tigo dahil ayaw ng palitan ng takbo ng isipan. Kaya sabi ng Panginoon, tumayo ka, pati mo higaan mo. Umuwi ka sa inyo. Wala yun na sinabi. Sa hapag ng Panginoon, dahil bubugol pa siya ng mahabang panahon. Kaya pagdating doon sa verse 14 ng John chapter 5, verse 14, huwag ka nang magkasala. Yun ang sinabi ng Panginoon doon sa lalaki niya. Amen? Kaya napakahalaga yung magpapalit ng kaisipan. Dalawa, ayos hindi ka ng pansin, magpalit ng kasubukan. Related din ito doon sa atin. Hindi ka makakapagpalit ng kasubukan kung hindi pinasya ng
maniwala ron. Kasi bago mo isipan yan, ganun nga ako eh. Nag-aawitan na rito, mamimili pa ako ng buwan ng puso. Sabi ko eh, kaya ka naman, nag-aawitan na eh, nagpapadya ka pa sa akin, nakahanap ka pa rin. Kasi hindi na plan siya yung aking ano, kaya gusto kong takluban ng ano para hindi kitang medyo ko. Pagpalit ng kasubutan. Matthew chapter 22 verse 12, merong kalingara patungkol sa kasalan at mayroong inimbitahan. At yung inimbitahan, pag-isip, sino nakarakas dito na imbitahan para kung ano ka ng karas ka ng imbitasyon ay tumamig sa iyo sa isang kasal. Ay hindi na nakalagay yung motive. Yung motive mo, yung kasalan, kung ano susuotin mo. Pero yung lalaking ito, pumasok doon, hindi mo alam kung nakakamprahan. At sinabi ng Panginoon, ano pumasok na rito ng walang damit kasalan? Matthew 22 verse 12, at sinabi niya sa kanyang kaibigan, ano pumasok na rito ng walang damit kasalan at siya'y nauwi. At sinabi mo ng Panginoon, itapon niya sa labas. At ano kung pinabanggit ko? Pinabanggit ko ito, pinapakit ko ito sa inyo. Dahil ang unang tinatalakay ko sa inyo, may mga bagay na hindi mo po pwedeng ipasok sa tahanan ng Diyos. Alam niyo, magbibigyan lang natin ng pansin. Ang sabi doon, naumid yung lalaki. Naumid, siguro naman yung walang isipan niya. Naumid siya eh. Pero ang alam mo kung hindi nagpapalit ng kanyang kasubutan, ay yung mga taong grasa, yung mga wala sa tamang pag-iisip. Tama ba? Hindi nagpapalit yun, hindi nagpapagupit. Hindi nagpapagupit, hindi nagpapalit ng damit. Yun at yun, ang suot niya, yung underwear niya, ay siguro, hindi naman yun, tatayo yun. Sobrang tigas na nun eh. Diba? Wala yung sabihin. Bakit nila nagagawa yun? Ayaw nila magpalit. Anong dahilan? Pastor, paano naman papalit? Eh, wala namang pamalit. Wala naman yun, taong grasa eh. Wala nang pampalit yun. Diba? Ang kami. Pero yun ang totoo nun. Wala sa tamang pag-iisip yung mga taong wala ayaw magpalit. Kaya nagsasabi kung saan ka nagising, kung ka na mamamatay. Ayaw na magpalit. Ayaw mumati kung sila nasa tamang pag-iisip. Isang halimbawa, si Bartimeo, inihalis niya ang kanyang balabal nang tawagin siya ni Jesus. Di ba? Mark chapter 10 verse 50, at siya pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Yun ang sabi ko, hindi ka po pwedeng kung lumapit sa Diyos nang wala ang kapalitan. Yun ang dapat natin maunawaan. Si Moises, nang kausapin siya ng Diyos, ang isa sa sinabi sa kanya, alisin mo ang iyong panyapak dahil banal ang lugar na iyong kinakatayuan. Nang magsalita ang Diyos kay Moises, ang isa sa sinabi ng Diyos, alisin mo ang iyong panyapak kasi kung saan-saan niyang pumupunta. Ubalin mo. Exodus chapter 3 verse 5, at sinabi, huwag kang lumapit dito, ubalin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang taong iyong pinatatayuan ay banal na lupa. Ano mo sasabihin? Na hindi nasa kaisipan ng Diyos yung huwag magpalit. Pinaalis ng Panginoon. Katulad na sinabi ko, yung kalyapak, kung itago yan sa isipan pa rin ng tao. Amen? Kasi yung kalyapak, may kinalaman niya kung saan niyang pumunta. Hindi na naniniwala doon. May kinalaman niya kung saan niyang lumalakad. Ganun din ang sinabi ng anghel kay Josue.
Joshua chapter 5 verse 15. At sinabi ng prinsipe ng hubo ng Panginoon kay Josue, ubalin mo ang iyong panyapa sa iyong paa, sapagkat ang dahong iyong kinakatayuan ay banal at ginawang gayon ni Josue. Dalawang beses kayo, so ibig sabihin hindi yung nagkataon lang. Hindi yung nagkamali lang ang King James Version at sa pagkakasulat na yaon. Dahil inulit kay Josue nang mag-meet ang Panginoon, ang anghel at si Josue. Ang isa sa sinabi ng Panginoon kay Josue, ubalin mo, palitan mo ang iyong pangyapa sa iyong paa sapagkat ang dahong iyong kinakatayuan ay banal. Kaya mayroong kasubukan na hindi mo kaya, hindi mo pwede ipasok sa kawain ng Panginoon. Na? Kaya kung bibigyan natin ng pansin, ano ba pastor ang tinutukoy mo dyan, yung paranganin? Totoo yun. Lalo na kung ano, aba-aba ng hanggang mo dito, pero yung ginawa naman, yaw hanggang dito. Diba? Pero yun, may kinalaman din yung doon. May mga bagay na dapat palitan. At kami naniniwala, hindi lang yan ang panlabas, kundi maging ang panloob ng isang tao. Yan ito din ang sinabi ng Panginoon kay Isaias. Pinagdap ko ito para lalong magtibay. Datong beses na binanggit ng ating Panginoon. Isaiah chapter 20 verse 2 hanggang 3. Nang panahon niyaon ay nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaias na anak ni Amos, na nagsasabi, ikaw ay yumaon at kalaki mo ang kayong magaspang sa iyong mga palakang at magubad ka ng iyong pangyapak sa iyong paa at ginawa niyang gayon na lumakad na ubad at walang pangyapak. Hindi lang yun sa loob ng isang linggo, 3 taon. Verse 3, Isaiah chapter 20 verse 3. At sinabi ng Panginoon kung paanong ang ating lingkod na si Isaias ay lumakad ng ubad at walang panyapak na 3 taon na pinakatanda at pinakamamanghaan sa Egypto at sa Egypt. Yan ang dapat natin maunawaan. Pero man dapat talaga na aalisin. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, yan ba sa inyo? Bawal ang sila. Ayun sa totoo na. Walang pinagpapawal sa amin kung kaya mo yung ganun. Ayaw mo sumamba sa Panginoon na aming asilin ka dito sigarilyo. Ako nagbubuhi ka sa Panginoon. Bumili ka, Panginoon. Umuusap yung banan ng daliri. Basta sa inyo yan. Kasi pag pinagbawal ko sa inyo yan, aalisin mo yan kapag kaharap mo ako. Pero pag hindi na ako nakakarap, gagawin mo pa rin yan. Mas maganda kasi yung sarili mong kaluukan. Mga bagay na kailangan mong isuot. Ano sabi rito sa ating text? Ano yung balikan natin natin? Datapwat sinabi ng Ama sa verse 22, sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balakad at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay. At mga panyapak ang kanyang paa. Baliktad, ano? Pagdating kay Isaiah, kay Josue, kay Moises, pinaalis yung kanyang panyapak. Pero pagdating naman dito, sinubukan siya ng panyapak. Sapagkat yung prodigal son ay walang sapin sa paa. Dahil hindi na makabili. Nakikita talaga doon yung sobrang pagbagsak niya dahil sa kanyang pagiging kabusado. Kapag kami nakakita rito, kapag handa mong palitan ang iyong lahat ng bagay na nasa iyo, ang pag-ibig, naman na bahagi sa buhay mo, kailangan palitan. Ang Diyos, babaruan ka ng talangan. Ang Diyos na magpaparo sa iyo. Ibig sabihin, palaban, pinakamabuting palaban
Ibig sabihin nun, yun yung pagtanggap sa iyo ng ating Panginoon. At lagyan nyo ng singsing ang kanyang mga daliri. Authority yun eh. Yung singsing ang umusap sa otoridad yun eh. Itinuturi pa rin niyang siya ay isang anak at isang bahagi ng tahanan yaon ng kanyang ama. Wala. Dignity ang pinakikita rito. Karangalan o dignidad. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya ako po'y naniniwala ang tao handang lumapit sa Panginoon. Handang alisin kung ano may bagay ang dapat palitan sa buhay ng tao. Yan. Ang Diyos naman ang magpapalit niya. Kung ano yung aalisin mo, papalitan ng Diyos yun. Hindi mo makakalimutan yung naging karanasan ko sa Quezon, Lokban. Nung panahon na yun, may dumating sa aking sulat. Ewan ko ba kung ba't ako'y nakilala mo? Hindi naman ako para punta sa munisipyo. Nagkataon ng panahon na yun, ang mayor ay si Serapin Dator sa Bayan ng Lokban. Dumating sa aking sulat. Iniimbitahan ako maging guest speaker sa kanilang club ceremony. Binibigyan ako ng 20 minutes ng mangusap, magbigay ng mga moral values. Nung pumunta ako doon, hindi talaga ako makapaniwala. Kaharap ko yung mayor, yung vice mayor, yung mga konsyalis ng bayan, yung chief of police, yung kapulisan, yung mga kapitan, mga politiko, kaharap ko sa sabi ng salita. Ang dumating sa isip ko, napapahiya ako dating street children, pakalat-kalat sa palingkig ng Lucena, sabog sa droga, natutulog sa Perez Park. Binaruan ako ng Diyos. Tulad ko magsasalita. Yung mayor na yun, si Serapin Dator. Lawyer yun, abogado yun. Kaya pagkatapos ko magsalita ko, mangusap ako about the leadership, inano ko yung parang unity, parang maging maganda, sumulong ang bayan, nagustuhan ni Diyos. Sinabi sa akin, ano po may tutulong ko para sa gawain ng Diyos. Hindi ko talaga sinamantala. Hindi ko sinabi, kailangan namin ang lugar ng mga kapitid. Kailangan namin ang hindi ko sinabi gano'n. Hindi ako nagsalita, sabi ko, ayman ko mayor, pag nakita ko yung pangangailangan namin, lalapit ako sa iyo. Ano yung ibig sabihin? Sino ako para tumayo sa ganun lugar? Hindi yun, ipinapakita yun ng ating Panginoon kung ano yung inalis natin sa sarili natin papalitan ng Diyos. Ang Diyos ang magbabari sa iyo. Yun ang huwag natin kalimutan. Sa pagbatay, kailangan mo ibalik ang dating kasutan. Ibalik mo yung original. Ako naniniwala nang lumabas siya ng tahanan ng kanyang ama, hindi na natin suot niya ang kasutan sa bahay ng kanyang ama. Dumating yung pagkakataon na ibinintay niya yun dahil sa hirap. Dahil sa kakapusan. At nang siya nasa harapan ng kanyang ama, nang siya'y bumalik, ang suot na niya ay damit ng isang tagapagpakain ng baboy. Ito yung dapat natin maunahan. Kaya dapat magpalit. So, mayroon man dapat magpalitan sa akin. Ang dapat magpalit ay yung alam mo mayroon hindi tama. Alam nyo, pag ang tao ang nagdamit sa kanyang sarili, hindi maganda ang pinalalabasan. Makikita natin yan doon sa aklat ng Genesis, sa chapter 3, nang magkasala si Adan at si Eva, nang kainin nila yung bunga, ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ano sabi roon? Nasumpungan nila sa sarili nila na sila'y hubad. Kaya tanong nga doon, hubad, ibig sabihin nung una, nung hindi pa nakakain yung bunga, may damit. Anong klaseng kasutan? Meron si Adan at si Eva. Yung kasutan na yun yung kalwalatian ng Diyos. Pero nang kainin nila yung bunga,
ng durian. Hindi, pero lang yun. Yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ang sabi rito, amen, sila'y naging buwan. At ano sabi ko? Ano sabi? Gumawa si Adan at si Eva. Sila nag-provide. Gumawa sila ng damit at ang ginawa nilang damit ay dahon ng puno ng higos. Kakakin mo. Tinahimik at ginawa nilang panapit sa kanilang katauhan. Sumisimbolo po yan ng religion. Yun yung ipinapakita ro. Ang kaugaran ng tao, tinatakpan nila sa pamamagitan ng religion. Diba? Tingnan mo yung dating mayor ng Calawat, ng mahagulan ng 7 habang buhay na pagkakabilanggo. Lumisigaw siya, kapos-yapos niya yung minyo. Niliuso ang tao, hindi bumabago ang bagay nila. Nirip niya yung, nirip niya yung dalaga na estudyante ng UP, Los Baños. May kasama yung jowa niya, yung boyfriend niya, boyfriend niya, pinatay sa loob ng van. Ang viral yun, hindi ako nagkakamali na yung pinatay yun. Yung estudyante na yun ng Los Baños, class nung mayor. Class nung mayor, ay alam ng mga bodyguard. Ginawa ng mga bodyguard, binuko. Pagkalabas ko sa school, binuko. Kasama yung lalaki, yung boyfriend, dinapasama yung isinama na rin. Tapos inirigalo dahil kaarawan ng mayor. Naalagay naman sa YouTube yan, si Antonio Sanchez. Kahit bangkitin ko, talaga naman kaya nakalagay sa YouTube yan. Nakita rin. Pero may hinakatungan siya, yapos-yapos niya yung video. Walang katatungan. Niluso akong tao. Pero kitang-kita na yung ebidensya. Dahil kahit yung driver, hindi niya makonsensya. Siya yung naging, anong tawag ko? Ha? Star witness. Yung star witness, siya yung naging saksi. Kasi hindi naman kaya yung konsensya niya yung ginawa nila. Driver lang naman siya, hindi naman siya kasi nakakakita natin driver siya. Kaya siya yung kita-kita. Ang lakas ng ebidensya, pero yapos-yapos pa rin yung video. Yung may pagkaharing kulat, pinapakita na ang religion ay ginagawang panakit. Pumunta kayo sa bahay ko, ang bahay ko punong-puno ng mga Diyos. Punong-puno ng mga santo. Nakita nga naman punong-puno. Kaya hindi mo yan magagawa. Yan ang maling tulad noon. Ang ginagawa yan ang ginagawa ng tao. Religion ang ginagawa ng tao. Pero alam natin sa Genesis chapter 3 verse 21, pinalitan ng Diyos ang kanilang kasuotan. Genesis chapter 3 verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Hindi ka tatamitan ng Panginoon kung hindi ka willing magpalit. Ang nakikita ko doon, kaluwalhatian ng Diyos. Karangalan. Pag ang Diyos ang nagdamit sa iyo, ang damit ay susuot sa iyo ay punong-puno ng karangalan. Tulad ng aking sinabi, at yung ni Pastor Rico, yung Jubilee, yung itsura kong ito. Sino magsasabi ng uhuli lang ito ng talangkado sa sapa? Ang Pastor Rico, nanguhuli lang ito ng talangka. Merkana siya ng nanguhuli lang ng talangka. Yung katawan ng talangka, nagingiro yung dibdib ng talangka. Silong na din ako, may ginto. Kasi lahat ng mga bahay daw po. Ang bubeta nila na diretso doon sa kanan. O diretso doon sa sapa. Kaya ang kataba daw talaga ng mga talangka. Hindi naman doon sa Jubilee. Pero pinalitan ng Diyos. Binaruan siya ng Panginoon. Anong sabi niya? Noong una,
siyam na bansa, pero ngayon ang binabanggit na niya, 12 bansa na ang kanyang naabot sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dati lang tricycle rider dito. Kaya kung naabot yun, pastor natin, tayo yun, abutin yun. Ayaw rin yung abutin yun, naabot niya. Isa pang bagay na katotohanan na nais ko bigyan ng pansin, may kagalakan sa taong nagpapay. Ano sabi roon? Mga galak tayo sapagkat patay ang aking anak at ngayon muling nabuhay. May kagalakan doon sa nagpapay. Ang pinaka-ano dito, kung hindi ko na kasi diniretso yung pagkakapasa. Sa bandang huli, makikita mo roon, tumating yung panganay na anak. Galing sa field, galing doon sa farm. At sabi doon, nagulat siya, bakit mayroong malaking kabulukan, mayroong malaking kainayan, pag-iingay, may malaking tawanan. Sabi ng guard, ang tumabumalik ang iyong kapatid na naglayas. At sa tuwa ng ama mo, pinagpatay na ng mga hayop at sila nagkatuwaan. Hindi minabuti ng pangalan. Kaya ang lumalabas natin na prodigal sa hindi yung puso, yung pangalan. Sabi ng pangalan, ang tagal ko sumunod sa iyo. Hindi ako nagrereklamo. Tapos nang dumating itong anak mong lumustay ng iyong kayamanan, hindi pinatanda mo. Amantalang ako, hindi mo malang bigyan ng kahit isang bisiro o kahit isang munting kordero para ipagkatawa ng aking barkada. Sabi ng ama, ang lahat ng ito ay iyo. Ibig sabihin, hindi ko patay ka ng gusto mo. Pero dapat tayo magkatawa dahil ang iyong kapatid ay minsan nang namatay at ngayon ay muling nabuhay. Kaya ang taong nabubuhay sa kasalanan, ang tingin ng Bible ay taong patay. Kaya ang taong nabubuhay sa kasalanan ay patay sa paningin ng Panginoon. Kung babasahin mo yun, natapos yung kasaysayan, hindi na kumbinsin ng Ama yung pangalan. At hindi pumasok yung Ama, yung pangalan sa bahay. Ibig sabihin, yung pangalan naman ang naglayas. Ako, hindi ko sabihin. Tatapos ang kwento. Kaya nakikita ko rito, yung panganay ayaw magpalit ng prinsipyo na sa buhay. Ayaw magpalit ng kanyang mentalidad. Ayaw magpalit ng kanyang puso. Ayaw magpalit ng kanyang kaaliwan. Yun ang makikita natin. Ito natin makikita, katulad na sinabi ko, may mga bagay na hindi mo kayang ipasok. Kaya ngayon yung sinabi, pero lumalabas yung sinabi ni Pastor Wayman. Hindi ko masasabi na walang namumuhay sa immoralidad sa aking mga attender. Pero isa lang masasabi ko, hindi sila tatalain. Kasi nga walang pamanalan. Dahil dito, talagang tinatalakay at binibigyan ng pansin ang kasalanan at kasalanan. Merong kagalakan doon sa Ama, pagamat ko sa panganay. Ang hirap kaya ng ganun. Meron kang problema sa pamilya. Ang hirap ng ganun. Ang lahat na nakita ko sa aking mga anak na nagkaroon ng problema sa amin ay hindi sumusunod. Nag-try silang lumayo sa amin at nang sila masungtungan ko, ang bilim ng mukha. Kaya alam ko yun. Walang kasiyahan sa ganun. Ang bilim ng mukha. Napakadilim ng mukha. Kaya kitang-kita ko yung bigat. Kaya alam ko yung lalaki yun, yung panganay yun, napakabigat ng kanyang nataliman sa buhay. Magulo. Pero ang pangit sa kanya, tayo nang magpalit. Iyon po natin ang ating mga ulo ng Musa Paote sa simple kaya't makamit.
Praise God. Ayun, lahat ay lumayo. Nag-usap ako sa system, kaya nakag-usap mga bagay hindi mo pwede pa sa tahanan ng Diyos. Mga bagay na kailangan mong isuot, kailangan mong balik ang kasutan. May kagalaman sa tao na papalit. Nakita natin ang bunso balik ng kalalakan dahil nagpasa siyang palitan magpalit ng lahat ng bagay hindi maganda sa buhay niya. Kaya nag-usap ako sa paksa, kailangan mong magpalit. Nais mong maglingkod sa Panginoon, sumunod sa ating Panginoon Jesus. Kailangan mong magpalit. Pero magpapalitan, hindi maaaring wala. At katulad na sinabi ko, ang taong hindi nagpapalit, wala sa tamang pag-iisip. Anong pinagkaiba ko sa mga taong rasa? Napakalagkalat yan sa mga. Kawitan natin ang Panginoon. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Yes, amen, yes, Lord. Oh God, in thy spirit within me. Yes, once again, pray in me a clean heart. Give me a clean heart, oh God, and renew thy spirit within me. Cast me not away, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Dahil sa oras na ito, habang hinihiling ang aking ito, ang usap ako sa nasa online, magpapakasakali ako na may nakikinig sa online. Kumusta ang buhay mo? Willing ka ba na magpalit? Tulad na sinabi ko, ang lahat ng tao na magpapasyang sumunod sa Panginoon, eh dahil tanggapin na sa buhay na kailangan niyang magpalit. Dahil may mga kasunan na hindi mo pwedeng ipasok sa tahanan ng Panginoon. Yan sa atin ng Bible. Kita natin ang ama nang makita ng alubugang anak. Tumakbo siya, sinalubong niya sa talangkahan sa gate ng kanyang tahanan. Hindi pa nakakapasok, pinalitan na ng Panginoon ng kasultan. Sukutan mo siya ng pinaka mabuting palaban at sukutan mo ng singsing ang kanyang daliri at sukutan mo ng kanyapa. Dahil may mga kasutan na hindi talaga pwedeng ipasok sa bahay ng Panginoon. Kaya kailangan magpalit. Kaya sa nasa online, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Kaya sa madaling salita, ang mentalidad mo ay mentalidad ng piliro. Pwede kang maging Kristiyano ng walang pinapalitan.
Hindi yan ang katuruan ng Bible. Ang dapat mong unang gawin, tanggapin mo sa sarili mo na mayroon dapat baguhin, mayroon dapat kalitan sa buhay ng tao. Dahil ang isang tao hindi nagpapalit walang pagsisisi. Hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali tulad ng nalibugang anak. Handa siya magpalit, sinabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin na iyong anak. Ituring mo na lang ako alipin mo sa iyong mga hayop. Kaya kung ito ang puso mo, willing kang magpalit ng laman ng puso mo, tanggapin mo si Jesus. Papasukin mo sa buhay. Dahil sa hindi mo alam ang pamaraan, igagay kita ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Kaya kung ikaw yan, tulitin mo mga kanalang ito iyong sarili panalangin. Nanalangin ka ng ganito, Panginoon, inaamin ko po na ako'y naging alipin ng kasalanan. At wala akong plano na talikuran kung ano ako ngayon. Mabalit na unawaan mo. Walang katutunguhan ang aking buhay kung wala ako sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, inaamin ko po ang lahat ng aking mga pagkakamali. At dahil dito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasama. At mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang puso ko, inaanyayahan kita, pumasok, maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay. Sulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pagpapatawad, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Papaguhin ko ang panawagan. Bukas ang altar sa mga tao ng lambang palit. Bukas ang altar para sa mga tao inaamin niya na may mga bagay na dapat palitan sa buhay. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. O God, nangusap ka sa iyong mga anak, ang mga bagay na hindi ko kaya gawin. Ikaw ang tuwa. Wala akong kakayanan, O God, hindi ang aking sarili, hindi ko kaya mabuhin at kalitan, kung ano man ang dapat kalitan. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa ating mga puso na Lord, ang sabi, tulungan mo ang iyong mga anak, mangusap ka sa kanyang buhay at o ilagay mo siya sa pinakatugtog ng plano mo sa kanyang buhay. Lord, O God, bless mo ang iyong anak, pagkalari mo ang iyong anak, mangusap ka sa mga God, Lord, O God, mangusap ka sa mga God, ikaw ang magpakayag sa buhay nila. Lord, O God, hallelujah, paglinawin mo kanilang mga pusong isipan. God, pagpalain mo ang iyong anak. God, ang kamigatan sa puso niya, tulungan mo po siya, God. Mangusap ka sa buhay niya. God, palitan mo mga bagay hindi maganda sa buhay niya. Palitan mo, Panginoon, ang mga bagay na ayon sa kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kalooban mo. Yes, O God, mangusap ka sa buhay niya. Yes, O God. Lord, O God, pagpalain mo ang iyong anak, dakilang Diyos. Mangusap ka sa buhay niya. Lord, in the name of Jesus, pagpalain mo ang iyong anak. God, maraming salamat, Panginoon. Abutin mo ang iyong mga anak, O God. Lord, O God, in the name of Jesus. Lord, O God, mangusap ka sa kanilang buhay, O God. Yes, O God, in the name of Jesus. God, salamat po, Panginoon, sa iyong pagkakas, O God, pagpalain mo ang iyong anak. God, nagpakahayag ka sa buhay niya. Lord, patuloy mo siya ilagay sa mga bagay na dapat ng malagyan mo ka. I-bless mo po siya at pagpalain ng ilang Diyos. Bless, O God. In Jesus' name. God, maraming salamat.
Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isa pa, cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. For the last time, cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Yes, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, amen. Minsan pa po, hindi natin kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. God, bless mo ang iyong mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoon. Balutan mo kami ng iyong kalooban at dakilang Diyos. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you.